Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng dalawang magkapatid na nagkakaroon ng kasiyahan sa paglangoy. Sila ay nag-e-enjoy sa pool nang biglang sorpresihin ng nakababatang kapatid, si Kate, ang kanyang nakatatandang kapatid na si Lisa, sa pamamagitan ng shark prank. Sabi ni Kate na nababato na siya sa mga karaniwang aktibidad sa holiday. Ngunit pumunta si Lisa sa kanyang kwarto, na sinasabi na tatawagan niya ang kanyang boyfriend. Sa halip na makinig sa kanyang kapatid, ang eksena ay lumipat sa isang pag-uusap sa pagitan ni Kate at Lisa. Sila ay nag-close, at pinasalamatan ni Kate si Lisa sa pagdadala sa kanya sa bakasyon. Binanggit ni Kate na hindi nakarating ang boyfriend ni Lisa, at ngumiti si Lisa, na nagkukunwaring okay ang lahat. Nang gabing yon, nagising si Kate sa tunog ng pag-iyak ng kanyang kapatid. Pumunta si Kate sa kanyang kapatid na si Lisa at napagtanto niyang malungkot siya dahil nagsinungaling siya tungkol sa kanyang boyfriend na si Stuart, na hindi makadating dahil sila ay naghiwalay na. Plano ni Lisa ang bakasyon para magkaayos sila, ngunit nabigo siya. Nakita ang kanyang kapatid na umiiyak. Nagmungkahi si Kate na pumunta sa isang party. Nagtapos sila sa isang beach party, kung saan sila ay uminom at nakipag-chat sa ilang mga kalalakihan na kakakilala lamang nila. Nakakatulong ito kay Lisa na makalimutan ang kanyang mga problema, at nagparty sila hanggang umaga. Sa susunod na gabi, muling nakilala nila ang mga kalalakihan, at sa pag-uusap, pinag-usapan nila ang mga kabaliwan na ginagawa nila tuwing weekend, tulad ng paglangoy sa mga peteng. Pagkatapos, inimbitahan nila si Kate at Lisa na sumama sa kanila sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Nang maramdaman ni Lisa ang takot, pinakumbinsi siya ni Kate na subukan, at sa wakas, pumayag si Lisa. Sa susunod na araw, nakilala nila ang mga kalalakihan at naghintay para sa bangka na dadalhin sila sa mga peteng. Dumating si Kapitan Taylor upang kunin sila. Muli, nagkaroon ng takot si Lisa tungkol sa paglusong sa cage, lalo na dahil sa tingin niya na ito ay ilegal. Ngunit pinakalma siya ni Kate, sinasabing magiging maayos ang lahat. Natahimik si Lisa, at pumunta sila sa isang mas malaking bangka upang pumunta sa dagat. Sa bangka, ramdam ni Lisa ang pagkabahala dahil ang bangka at ang diving cage ay mukhang kalawangin at hindi ligtas. Ngunit pinakalma siya ng kanilang mga kaibigan na magiging masaya ito. Ang bangka ay bumibiyahe patungo sa dagat, at pagdating nila sa lugar ng mga peteng, nagbuhos sila ng dugo ng isda at sariwang pain upang makaakit ng mga peteng. Agad na lumapit ang isang peteng sa bangka, at lahat ay nasasabik dahil hindi pa nila nakita ang ganoon kalaking peteng ng malapitan. Sa oras na yon, wala si Lisa, at natagpuan ni Kate siyang nagsusuka sa loob ng bangka. Labis na natatakot si Lisa sa nalalapit na dive, ngunit pinakumbinsi siya ni Kate na gawin ito. Bumalik sila sa deck at nakita ang mga lalaki na handa ng mag-dive. Maingat na inihahanda ng kapitan ang lahat para sa kanilang pagpasok sa cage. Sa loob ng bangka, nakita ni Kate at Lisa ang isang malaking peteng na papalapit, at natatakot si Lisa dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang ganoon kalaking peteng. Sinabi ng kapitan sa kanila na magbihis at maghanda upang pumasok sa cage. Matapos makabalik ang mga kaibigan, tinulungan ni Taylor si Lisa sa kanyang diving gear. Ipinaliwanag ang mga pangunahing kaalaman sa paghinga sa ilalim ng tubig, at pinayuhan siyang i-conserve ang oxygen habang siya ay labis na natatakot at hindi regular ang paghinga. Pagkatapos marinig si Taylor, agad na pumunta si Kate at Lisa sa itaas ng cage. Ngunit bago pumasok, humiram si Kate ng kamera ng kanyang kaibigan upang kuhanan ng sandali kasama ang mga peteng sa ibaba. Pumasok sila sa cage at nagsimulang bumaba ng 5 metro, gaya ng itinuro ni Taylor. Sa lalim na 5 metro, namangha sila sa kagandahan sa ibaba, kaya't si Lisa, na natatakot dati, ay hindi na natatakot. Dumating ang boses ni Taylor sa radyo, sinasabing ay lalapit niya ang mga peteng sa kanila. Sabik na naghihintay si Kate at Lisa sa mga peteng. Habang naghihintay sila, kumuha sila ng selfies hanggang sa aksidenteng mahulog ni Lisa ang camera. Lumabas ang mga peteng na kanilang hinihintay. Nagulat sina Kate at Lisa nang biglang lumitaw ang isang peteng mula sa ilalim ng cage at nilulon ang nahulog na camera. Nang lumapit ang isa pang peteng, namangha sila sa laki ng hayop sa harap nila. Nang hamon ni Kate si Lisa na hawakan ito, nangyari ang isang masamang bagay. Biglang nagkaroon ng pagyanig na nagdulot sa cage na mahulog ng kaunti. Nang sumunod, nakipag-ugnayan si Taylor sa kanila at sinabi na maliit lamang na slip ng winch yun. Natakot si Lisa sa insidente at nais na tapusin ang dive at umakyat, ngunit hindi pumayag si Kate. Gayunpaman, malapit nang iangat ni Taylor ang cage at ibalik sila sa ibabaw. Ngunit habang papalapit sila sa ibabaw, nangyari ang mas masahol pa, nagmalfunction ang winch na umangat sa cage. At dahil sa mahina ang metal support, bumagsak ang cage at lumubog pa sa dagat. Sandaling huminto ang cage nang makuha ng cable ng winch ang support post. Ngunit dahil sa bigat, nahulog ito kasama ng cage sa ilalim ng dagat. Lumubog ng 47 metro sa malamig at madilim na tubig. Si Lisa, na wala pang malay, ay dumudugo mula sa ilong. Si Kate, na nasa tabi niya,
ay sinubukang gisingin ang kanyang kapatid, ngunit kumalat ang dugo sa lahat ng dako, na posibleng umaakit ng mga peteng. Sa wakas ay nagising si Lisa at nagpanik nang mapagtanto nilang sila ay natrap sa cage sa ilalim ng dagat. Sinubukan ni Kate na kalmuhin si Lisa upang makatipid ng oxygen. Nang medyo kumalma ang sitwasyon, narinig ni Kate si Taylor na sinusubukang makipag-ugnayan sa kanila mula sa bangka. Sila ay sumigaw ng tulong ngunit mahina ang signal ng radyo dahil sa layo. Plano ni Kate na pagbutihin ang signal sa pamamagitan ng paglangoy pataas. Ngunit nagtanong si Lisa kung ano ang gagawin niya kung may peteng na lumitaw. Pinakalma siya ni Kate. Sinabing lalangoy siya ng maikli mula sa cage at nangako na magiging maayos siya at hindi siya iiwan. Sa kasamaang palad, nang subukan ni Kate na makalabas, na-block ng nahulog na post ang pinto, na nagpilit sa kanya na dumaan sa mga bar ng cage. Napakakitid ng espasyo kaya't kinailangan ni Kate na tanggalin ang kanyang diving gear. Ngunit sa wakas ay nagawa niyang makalabas. Isinuot niya ulit ang kanyang gear ng mabilis upang ilipat ang post na humaharang sa pinto ng cage habang si Lisa ay nagmamasid sa kanilang paligid. Nakuha ni Kate na ilipat ang post at pagkatapos ay lumangoy pataas upang makakuha ng mas magandang signal ng radyo. Habang lumalayo siya mula sa cage, lalong lumilinaw ang signal ng radyo. Nakipag-ugnayan si Kate kay Taylor sa bangka. Ipinaliwanag ang sitwasyon at humingi ng tulong. Inutusan ni Taylor si Kate na bumalik sa cage at maghintay para sa AR ng rescue winch. Binwarnuhan niya na kahit ano pa man ang gawin ni Kate at Lisa, huwag nilang subukang lumangoy patungo sa ibabaw dahil maaari itong magdulot ng pressure disturbance sa kanilang mga katawan kung saan maaaring magbara ang mga ugat ng dugo at magdulot ng kamatayan. Pagkatapos ng impormasyong ito, lumangoy muli si Kate pababa, pumasok sa cage, at sinabi kay Lisa ang sinabi sa kanya. Medyo nakaramdam ng ginhawa si Lisa nang marinig ito dahil malapit na silang masagip at makalaya mula sa sakunang ito. Sinabi ni Kate kay Lisa na ay conserve ang kanyang oxygen habang naghihintay sila ng tulong. Habang nag-uusap sila, bigla nilang narinig ang tunog ng paggalaw ng bangka. Akala nila umalis na ang kanilang mga kaibigan. At sa pagkataranta, lumangoy ulit si Kate pataas upang subukang makipag-ugnayan kay Taylor. Ngunit sa kasamaang palad, walang sumagot sa kanyang tawag. Nang magulat si Kate sa isang peteng na biglang lumitaw mula sa ilalim. Sa panic, mabilis na lumangoy si Kate pabalik sa cage. Ngunit ang pinto ay na-stuck sa isang chain na nagpapahirap sa pagbubukas. Patuloy na hinahabol at inaatake siya ng peteng. Gayunpaman, nakatakas si Kate sa pag-atake ng peteng. Hindi tumigil ang hayop sa pag-atake sa kanila at halos masira ang cage gamit ang matinding lakas nito. Natakot dahil sa pag-atake ng peteng. Sila ay walang magawa sa loob ng cage. Nais ni Lisa na lumangoy patungo sa ibabaw, ngunit pinigilan siya ni Kate at ipinaliwanag ang panganib na dulot ng biglaang pagbabago ng pressure. Sinabi ni Kate na dapat silang lumangoy ng dahan-dahan at gumawa ng unti-unting mga tigil na 5 minuto bago umabot sa ibabaw. Gayunpaman, hindi ito posible dahil maraming malalaking peteng sa paligid. Nang marinig ito, natakot si Lisa at inisip na mamamatay siya doon, lalo na dahil mayroon na lamang siyang 80% oxygen, na nagbibigay sa kanya ng humigit kumulang 20 minuto ng hangin sa lalim na yon. Habang si Kate ay may mas kaunti pang 30% oxygen. Nang maglaon, narinig ni Kate ang mga hindi regular na tawag at mula sa malayo ay nakita nila ang isang tao na lumalangoy. Akala nila ito ay si Javier, ngunit ang diver ay tila nalilito at hindi lumalangoy patungo sa kanila. Nakita ang sitwasyon na nagiging mas desperado at ang kanilang supply ng oxygen ay nauubos. Nagpasya si Lisa na lumangoy patungo sa pinagmumula ng ilaw. Bago umalis, nagbigay si Kate ng ilang tagubilin kay Lisa na manatiling malapit sa seabed. Agad na umalis si Lisa, ngunit sa sandaling nagsisimula siyang lumangoy sa seabed. Isang peteng ang humabol sa kanya. Sa pagkataranta, lumangoy si Lisa patungo sa mga bato. Iniisip na siya ay ligtas. Ngunit nagulat siya ulit nang makita ang peteng na lumitaw sa tabi niya. Kaya't siya ay lumangoy muli at nagtago sa likod ng isang bato, na nakatakas mula sa pagsubok ng peteng. Nagpatuloy si Lisa sa kanyang paglalakbay at sa wakas ay nakarating sa gilid ng isang bangin. Sa kanyang desperadong estado, naglakas loob si Lisa na tumawid sa bangin. Nang makarating siya sa pinagmumula ng ilaw, hindi niya natagpuan ang kanyang kaibigan habang naghahanap siya ng ibang tao. Napagtanto ni Lisa na siya ay nawala sa dilim. Sa panic, mabilis niyang tiningnan ang paligid at lalong natakot dahil naputol din ang komunikasyon niya kay Kate. Sinubukan niyang gumawa ng desisyon nang hindi alam kung aling direksyon ang lalangoy. Biglang lumitaw ang peteng ulit. At habang nagpanik si Lisa, biglang lumitaw ang kanyang kaibigan at sinabi sa kanya na bumalik sa cage. Sa kasamaang palad, inatake siya ng peteng. Sa takot, tumakas si Lisa sa isang hindi kilalang direksyon. Sa kabutihang palad, tama ang direksyon at nagawa niyang makabalik sa gilid ng bangin habang naghahanap ng daan pabalik. Nagulat si Lisa nang makita ang katawan ng patay na tao. Sinuri niya ang tangke ng oxygen na ginagamit nito ngunit, sa kasamaang palad,
Ito ay walang laman. Kinuha ni Lisa ang steel cable na dinala ng lalaki para hilahin silang pataas pati na rin ang harpoon gun mula sa namatay at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pabalik sa cage. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa ni Lisa na makabalik kay Kate at agad na ikinakabit ang cable sa cage. Mabilis siyang pumunta upang ipaalam kay Taylor na ang cage ay handa ng iangat. Bumalik siya sa kanyang kaibigan at ilang sandali. Agad na nagsimulang hilahin ni Taylor ang cage pataas. Pareho silang nakaramdam ng saya dahil malapit na silang ligtas mula sa sakunang ito. Gayunpaman, hindi ayon sa plano ang mga pangyayari. Ang lubid na humihila sa cage ay hindi sapat ang tibay at nabasag ulit, na nagdulot sa cage na mahulog. Sa pagkakataong ito, naipit ang binti ni Lisa sa seabed, ngunit ang pinakamasama ay nasa unahan pa. Sa napakasamang sitwasyon na ito, napilitang bumalik si Kate sa ibabaw dahil ang kanyang supply ng oxygen ay napakababa at kailangan niyang humingi ng karagdagang tangke ng oxygen kay Taylor. Gayunpaman, binalaan ni Taylor na ang pagpapalit ng tangke ng oxygen sa pangalawang pagkakataon ay maaaring magdulot ng biglaang epekto ng nitrogen narcosis na nangangahulugang sila ay nasa panganib ng hallucinations. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagbigay ng karagdagang oxygen si Taylor kanina. Sinabi rin niya na nakipag-ugnayan siya sa Coast Guard para sa deep sea rescue na darating sa loob ng mas mababa sa 1 oras. Kailangan nilang maghintay sa loob ng cage na napapalibutan ng mga piteng sa lugar na maaaring umatake sa kanila anumang oras. Sa lalong madaling panahon, nagpadala si Taylor ng isang tangke ng oxygen na nahulog malapit sa cage. Agad na kinuha ito ni Kate at mabilis na pinalitan ang kanyang halos empty na tangke. Nakaramdam siya ng ginhawa dahil maaari na siyang huminga ng mas matagal. Nagpadala rin si Taylor ng ilang flare. Kinuha ito ni Kate at mabilis na bumalik sa cage. Nang siya ay lumapit sa cage, lumangoy ang isang piteng malapit, kaya't nag-ingat si Kate habang ito ay lumangoy sa itaas niya. Nang akalaing umalis na ang piteng, kinuha ni Kate ang tangke ng oxygen para sa kanyang kaibigan ngunit, sa kasamaang palad, inatake siya ng piteng at dinala siya palayo. Umiyak si Lisa habang nakikita ang kanyang kapatid na dinala at marahil ay tinangkang kainin. Lalong nag-ulo ang sitwasyon, nag-iisa sa ilalim ng dagat, kailangan ni Lisa na mabuhay na may naipit pang binti. Sa kabila ng pagsisikap na alisin ang kanyang binti, hindi niya ito nagawa. Bukod pa rito, ang natitirang oxygen niya ay nauubos, na pinilit si Lisa na abutin ang tangke ng oxygen na nasa labas ng cage. Hindi siya makarating dito kaya't gumamit siya ng harpoon upang makatulong, ngunit habang sinusubukang kunin ang harpoon, nakat ang kanyang kamay sa dulo, na nagdulot ng pagdurugo. Sa pag-aaksaya ng oras, patuloy na sinubukan ni Lisa na kunin ang tangke gamit ang harpoon. Sa wakas, nagawa niyang makuha ito sa tamang oras at gamitin, kaya't nakakahinga siya ulit ng may ginhawa at nagkaroon ng pag-asa na makaligtas sa pagsubok na ito. Habang nagpapahinga ng kaunti, narinig niya ang tawag mula kay Kate sa communicator, na nagsasabing nakaligtas siya sa pag-atake ng piteng kanina ngunit ngayon ay nasugatan na, may leak ang kanyang tangke ng oxygen, at mayroon na lamang siyang 30% na natitira. Nagkaroon si Lisa ng ideya at ginamit ang isa sa mga diving equipment upang mag-inject ng hangin dito, na nagdulot upang iangat ang cage. Matapos makalaya ang kanyang sarili, lumangoy si Lisa patungo sa kinaroroonan ni Kate na sa kabutihang palad ay hindi malayo sa cage. Natagpuan ni Lisa si Kate na malubhang nasugatan at agad na dinala ito sa ibabaw gamit ang flashlight at flare. Nang nasa humigit kumulang 40 metro ang lalim, nagawa nilang makipag-ugnayan kay Taylor. Bagaman pinayuhan sila ni Taylor na manatili sa cage, wala silang pagpipilian dahil sa malubhang mga sugat ni Kate. Nagbigay si Taylor ng utos na lumangoy sila ng dahan-dahan upang maiwasan ang pinsala mula sa pagbabago ng pressure. Nang maabot nila ang 20 metro, sinabi ni Taylor na manatili silang tahimik ng 5 minuto upang payagan ang nitrogen na umalis sa kanilang mga katawan. Sa kasamaang palad, naubos ang flare na ginagamit nila, at sa panic, nahulog ni Kate ang reserve flare. Mabilis na kinuha ni Lisa ang huling flare, at nang ito'y sunugin niya, nakita nila ang maraming piteng sa paligid. Sila ay labis na nagulat at sinubukang iwasan ang mga piteng, ngunit sa dami ng mga ito, hindi na nila kayang manatili doon. Ipinag-utos ni Taylor na mabilis silang umakyat sa ibabaw sa pamamagitan ng pag-release ng kanilang mga kagamitan at diving vests. Gumana ang taktika na ito at na-distract ang mga piteng, na nagbigay sa kanila ng oras upang makarating sa ibabaw. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos dahil nang maghagis si Taylor ng buoy upang iligtas sila. Nakagat ng piteng ang binti ni Lisa na nagdulot ng matinding pagdurugo. Para sa ilang dahilan, binitiwan ng piteng si Lisa, na nagbigay kay Taylor ng pagkakataon na hilahin siya gamit ang buoy. Gayunpaman, habang sila ay umaakyat sa boat, muling nakagat ng piteng ang binti ni Lisa at hinayla siya pabalik sa tubig. Sa kanyang panik, nagpunta si Lisa at tinamaan ang mata ng piteng upang makawala mula sa kagat. Pagkatapos, ang dalawang batang babae ay nakasakay sa boat at agad na tinulungan ni Taylor at ng kanyang mga kaibigan.
Habang tumatanggap ng paggamot, may nangyaring kakaiba. Nakita ni Lisa na malabo ang kanyang kamay at napagtanto na siya ay naghahalusinate. Tulad ng babala ni Taylor na ang paggamit ng 2 tangke ng oxygen ay nagdaragdag sa panganib ng hallucinations. Nagtatapos ang pelikula kay Lisa na sa kasamaang palad ay nasa ilalim pa ng tubig. Nahaharap sa nakasisirang katotohanan na ang kanyang kapatid ay namatay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang Coast Guard upang iligtas si Lisa. Sa pagkakataong ito ay tunay na rescuers na kumuha sa kanya at dinala siya sa ibabaw ng ligtas.